Ano nga ba ang kailangan bilhin sa pagbuo ng piso wifi? Yan ang topic natin ngayon. Alright, so ngayon mga kapiso is ipapakita ko sa inyo or ano ba yung dapat nyong bilhin sa mga baguhan sa pagbibuild ng piso wifi. Para po ito sa mga beginners. Sa mga pro dyan, comment na lang kung ano ba yung kulang sa sasabihin ko ngayon. So unang-una is ang kailangan bilhin ninyo is yung board, Orange Pi. Ito yung Orange Pi. Ayan. So marami po tayong available na board, no? May Orange Pi Zero, Orange Pi PZ, at saka RPI. Maraming version ng ating board. So ngayon, ang ipapakita ko sa inyo is yung Orange Pi 1. So ito yung Orange Pi 1. Isa ito sa requirements na bilhin nyo. Number 2 is SD card. Ayan po ang SD card. Si SD card, dito natin nilalagay yung ating OS, operating system, like LPB, ADO, Easy, Wi-Fi ng bayan, at Wi-Fi 5. Depende kung ano ba yung software na gusto nyong ilagay dyan. Ito yung SD card. Yan, dito nakalagay ang SD card. Sa mga nagtatanong naman kung paano i-flash yung SD card, so scroll nyo na lang yung aking video. May naka-vlog po ako kung paano i-flash yung SD card using Wi-Fi ng bayan, LPB, nakalimutan ko yung iba. Basta, yung image files nila, so makukuha ninyo doon sa kanilang mga website, no? So magpili lang kayo kung anong klaseng board ang i-build ninyo, tsaka i-flash ninyo ito. So gumamit po kayo ng card reader, salpak sa laptop. Ayan, so hindi ko na lang pakikita sa inyo kung paano i-flash kasi may vlog na tayo dyan. So anuhin nyo na lang sa video ko, tingnan nyo na lang sa video ko. Ngayon, Orange Pi, ito yung kailangan, no? Orange Pi, SD card, tapos Queen slot. Ayan, Queen slot. So kailangan nyo ng Queen slot. So dito po naguhulog si customer natin for in case nag-insert Queen siya. Ayan, Queen slot. So pagkatapos nito, ito naman ang kailangan natin, cooling fan. So ang purpose nitong cooling fan, para humaba ang buhay ng ating board. So baga itapat natin siya dyan para maging cool ang itong ating Orange Pi. Hindi siya mainit, hindi siya masyadong mainit. Nasa 30 degree or 33, mga ganon ang temperature niya. So next is itong lead frame, pampaakit sa ating customers para pag nakita nila yung ilaw-ilaw, lalong-lalo na paggabi, so mapapawaw sila. Wow, may piso wifi pala dito. So isa din ito sa ating advertisement, no, pag naglagay tayo nitong lead frame. So ngayon, isa pang kailangan yung bilhin is itong relay. Yan. Ito yung relay. Ito yung nagti-trigger ng ating Queen slot. No? Ito yung nagti-trigger ng ating Queen slot para mag-on off pag may command dito, pati sa ating ang tawag nito, lead frame at saka cooling fan. So ito yung relay ang nag-trigger kung may command na gagawin ang customers. So next is ang kailangan natin is itong buck converter. Ayan, ito yung buck converter, 5 volts ito. From 12 volts ang out niya is 5 volts, 3 amperes. So depende sa inyo guys, no, kung ano yung gagamitin yung buck converter. May dalawang klase kasi ito or marami pang buck converter. Pwede rin ito at pwede rin ganitong klaseng buck converter na gagamitin nyo. Depende kung saan kayo masiyang, kung saan ang gusto nyo, pero mas matibay ito guys, itong ganitong klase. So next is kailangan nyo bilhin is ang power supply, 12 volts
5 amperes pataas dapat ang gagamitin yung power supply. So ang ginagamit ko, centralized power supply, at kayo rin ang bahala. May isa pang klase nito, yung slim type saka yung adapter type, no? Kayo na bahala kung anong klaseng power supply ang gagamitin nyo, no? So next is itong USB to LAN. Yan, USB to LAN. Sa mga basic setup, gumagamit pa sila nito, USB to LAN adapter. Ito yung nagbibigay ng signal papuntang antena natin. Bali dito natin ilalagay yan. Ayan, bali dito natin ilalagay papuntang access point natin. So ang iba o sa akin ngayon is gumagamit na ako ng VLAN. So wala na po tayong USB to LAN kasi naka VLAN po tayo. So ang gamit ko po ngayon is CFN1, Comfast CFN1. So naka plus po ito ng OPNWRT. No, pag gusto niyo mag-add ng access point dito, may 3 access point, pwede. No? Pero depende sa setup nyo. Kung baguhan ka pa lang sa pagpipiso wifi, so okay lang din na ito lang muna, USB to LAN lang muna. Kasi basic lang ito, basic setup lang ito. Next is, of course, kailangan natin ng pangmalakasang access point. So ito yung kadalasan ginagamit ko, EW73 or TP-Link EEP110. Ito yung kadalasan ginagamit ko. So kung gusto nyo ng malawak na range, so mas I recommend na gumamit kayo ng multiple access point. So damihan nyo ng access point. Latagan nyo ng access point lahat ng mga kalye-kalye. Right? Tika nga pala, may kulang pa. Dupont wire. Ganito, dupont wire. Wait lang, kuha lang ako ng dupont wire na sample. Ayan, ito yung sample na dupont wire. So, mura lang ito, no? Nasa Shopee at Lazada. Murang-mura lang ito. Kailangan ito pang jumper dito sa ating pin. Ayan, ito yung mga pin. Ito yun. Pero sa akin kasi, gumagamit ako ng CB. Ayan, DIY CB ko. PCB. Ito yung ginagamit ko. Nilalagay ko yung mga katulad nito. Ayan. So, nilagay ko yung mga relay at back converter dito. Ayan. DIYers kasi tayo. YouTubers, DIYers. At saka, ano ba yung kailangan? Wire. Of course, kailangan nyo ng wire. Ganit, katulad nito, yung maliit lang na wire. Papuntang dito. Kasi magagamit natin yan. Katulad nito, magagamit natin yan. Ayan, sa pag-install ng piso wifi. At of course, yung AC connector natin, ayan, number 16. Papuntang plug. So, ayan. Yun po ang kailangan bilhin kung gusto nyong mag-build ng piso wifi. Of course, kailangan nyo nang bumili ng license, no? Kung anong OS ba yung gamit nyo. So, dapat alam nyo kung ano ba yung pinakamagandang OS ngayon. So, i-comment nyo na lang, no? Sa baba kung ano para sa inyo, ano ba ang pinakamagandang OS ngayon nga gagamitin natin. Sige daw, paki-comment daw. So, sa mga subscriber natin dyan, so thank you nga pala, no? So, may symbol po tayo ngayon na 2 piso wifi. Ayan. Yung box natin. Box pala natin is isa rin sa mga requirements na kailangan nating bilhin. Box. At saka yung mga ganitong cable, UTP cable. So, kung marunong ka na mag-crimp, nagbili ka na lang ng UTP cable ganito. Tapos, crimping tool. Ayan, crimping tool at saka RJ45. Ayan, ganito, RJ45. No? Ayan. Kung marunong ka mag-crimp. O kung hindi ka marunong mag-crimp, may ano din tayo nito. May tutorial din tayo nito kung paano ang pag-crimp. Tamang pag-crimp. So, basta i-scroll nyo na lang yung mga video na nagawa ko before. Nandun po lahat ng mga detalye. So ngayon, pati ang pag-config ng ating access point is nandun na W73, TP-Link EEP110. Nandun po lahat sa
sa video files ko sa YouTube. So mas mabuti kung i-subscribe niyo ako para ma-update po kayo sa mga bagong upload na video ko, no? Pati itong CFN1 ay flash, kung paano ito i-flash using OPNWRT nga pala, OPNWRT na software. Kasi pag hindi tayo gumagamit ng OPNWRT, kailangan naka-AP or yung access point natin dapat may AP mode, naka-AP mode siya. Pero pag naka-OPNWRT na siya, yung access point natin, kahit na naka-AP mode pa siya, so pwede na siya dito gamitin, guys. Yun ang kaibahan ng OPNWRT kaysa sa stock. Kasi ang stock na firmware nito, so dapat ang access point na isasaksak ko dito is dapat naka-VLAN din. Katulad ng VLAN na ginagamit natin dito sa ating Comfast CFN1. So ang kagandahan ng ating setup ngayon is naka power cut relay tayo. So it means relax yung queen slot natin for in case walang maghuhulog, no? So ayan, no? So relax siya. Unlike sa setup before na always on siya, so bugbog siya, no? So mas in short, mas humahaba yung life ng ating queen slot kasi saka siya mag-on pag may nagtitrigger or may nag-insert queen lang. Okay? So pag may nag-insert queen dito sa ating system, automatic mag-on itong ating queen slot at saka mag-off ito. Ang purpose lang niyan is para makafocus po tayo dito sa queen slot, yung power supply. Iwas credit, ghost credit. So sa mga nagtatanong kung paano yun ginawa, may video tutorial din tayo nito. Ayan po ang kaniyang anong tawag nito? Diagram. Yan po ang diagram na ginagamit natin. So sana is nasundan yung mga kapiso, no? At sa mga baguhan dyan, ganito po kadumi. Kasi may na-symbol po tayo ngayon. Sana nasubaybayan nyo, and don't forget to share it. Basta mga kapiso, don't forget to subscribe. Babus, God bless us all.